Ikaw ang pinili, ngunit iyong tinalikdan ang itinalagang kapalaran para dito sa malaking kasalanan. Daranas ka ng kakaibang karamdaman hanggat bumalik sa pinagtakasan at ang pagkukulang ay mapagbayaran. Kung di matupad sa panahong taning, isang sugong aba ang siyang darating. Kauna-unahang pinhi aming kukunin upang ipagpatuloy ang iyong tungkulin. Ito ang sumpa na iyong dadalhin. Wala kang takas. Ano man ang gawin. Kung di sa pagpanaw ng iyong ama, sana pabalik ka na sa kolehiyo. Patungo sa mabuting kapalaran. Ngunit kinakailangan nating mabuhay. May mga kapatid na kailangan pag-aralin. Kaya't mabigat man sa loob ko, kailangan kitang pakawalan para maghanap buhay sa mundong di mo kinagisnan. Ngayon, papunta ka na sa di kilalang tahanan para magtrabaho, para maging utusan sa di natin kilalang mga tao. Baka ako nung mangyari sa'yo doon. Naman, 2 taon na akong naninirahang mag-isa sa isang dormitoryo sa gitna ng tondo. Ngayon ka pa nag-alala. Alam ko yon. Kaya lang, kakaiba ito. Ma, hinaya ko ang tondo. Kaya ko rin to. Dala-dala mo lagi ang mga itinuro ng itay mo, ha? Lahat ng mga pangaral niya. At kung kulang man yon, kaya mo rin. At para lagi mo kaming maalala, eto. Ang lahat ng ito ay magagawa mo sa lakas na kaloob sa'yo ni Kristo. Philippians 4:13. Anak! Anak, ingat ka, ha? Bye, Ma! God bless! Bye po! Kuya? Excuse me po. Kuya? Magandang umaga po. Ako po si Maita Santos. Kahit sino ka man, umalis ka na. Lisanin mo ang bahay nito ngayon din. Lita, sino yan? Bumalik ka sa pinanggalingan mo. Walang mabuting naghihintay sa'yo rito. Yan na bang bagong katulong, Lita?
Opo, good morning po. Ako po si Maita Santos. Mabutit nag-abot tayo. Halika, tuloy. Nilo, pakipasok na ito sa kotse, ha? Sige ha. O Nilo, ingatan yung computer. Tandaan mo, pinalaan na kita, ngunit ginusto mo pa rin ito. Ang Diyos na ang bahala sa'yo. O ano? Halika na. Anton, sinabi ko na naman sa'yo, bakit mo pa kailangan kumuha ng bagong katulong? Hindi na natin kailangan. Alam mo namang ayaw ko ng ibang tao. Napag-usapan na natin to, Ross. Isang buwan akong mahigit sa London. Mas mapapanatag ang loob ko kung alam kong may iba kayong kasakasama rito sa bahay. Eh, nandito naman si Lita, tsaka si Nelly at Nilo. Sino pa kailangan natin? Oo nga. Pero hindi naman staying ng mag-asawa. Kung gabi, kayo-kayo lang ang naririto. Di ba mas mabuti kung may kasama kayo ritong mas malakas, mas listo? Pwede niyo siyang utus-utusan, maglinis ng bahay, o kung ano-ano pa. At pwedeng siya nang bahala sa mga pangangailangan ni Ana. No! Pero ako ang nag-aalaga kay Ana. Lita, kay Rosario lang hindi ka na maganda uga-ugaga. At dalaga na si Ana. Hindi yaya ang kailangan niya, kundi kasama. Pero Anton, Rose, para sa iyo ang lahat ng ito. ay, sinabi ko na sa'yo ay. Pues, naririto na siya. Tapos ang kwento. Kayo po ang masusunod. Maita, halika, tumuli ka, iha. Iha, ilang taong ka na? 19 po. Batang-bata. At kababayan mo palang aming si Nelia. Opo, sir. Matagal na rin siyang naninilbihan dito sa amin. Sa rekomendasyon niya, kaya ka namin kinuha ritong katulong kahit hindi ka man lamang namin nakakausap o nakikita. Pero kung akong tatanungin, hindi na Panay na panay ang papuri sa'yo ni Nelia. At tama na yun sa amin. Di ba, Ross? Second year nursing ka na pala sa koleyo kung nagpatuloy ka ng pag-aaral ngayong pasukan. At dating full scholar pa. I'm impressed. Salamat po, sir. Kita mo na, Ross? Wala kang dapat ikabahala. Mahiyain na at mahinhin. Hindi makapatay langaw. At cute pa. Baka ibig mong sabihin na nakaka-cute. Ito na pala ang mga bata. Yan si Ana. Siya ang asikasuhin mo. Ang kwarto niya at kagamitan. At kung kinakailangan, sasamahan mo siya kung saan-saan. Ito naman si Rafael. Pakalat-kalat lang kung saan-saan. Rafa, huwag mo siya masyadong intindihin. Palabiro lang yan. Oo nga, Maita. Palabiro lang talaga yan. Isa ka pa. At yan ang aking pamilya. Sabi ko na nga, narinig ko, Anton. Ate Delia. Kumusta ka na? Napaagang dating mo? Opo. Mabilis ba yung biyahe? O yung mas maagang mo siya na sabi? Sabi ko siya mag-text. Ay, sorry po, ma'am, sir. Na-excited lang po ako kasing makita itong si Maite. Nung huli ko pong makita, pagkaliit-liit. Tingnan niyo naman ngayon, dalagan-dalaga. Pagod na ako. Nelia, ikaw na muna bahala dyan kay Maita, ha? Ipakita mo sa kanyang kwarto niya at mamaya-maya mo na siya ilipot dito sa bahay. At Lita, ikaw na bahala magsabi sa kanya kung ano kanyang mga katungkulan. Ay, sige po, sir. Halika na, Maita. Salamat po, Mr. Gallardo, Mrs. Gallardo. Excuse us. Kumusta na nanay mo? Okay Kung naman dalaw po. ko talaga. Mukha namang okay siya. Mukhang mas matino at mas matalino kaysa dating katulong. At ang ganda pa ng mga mata. Ako, Rafa, ikaw talaga. Kahit kailan. Ito ang kwarto mo. Halika. Ayan. Ang banyo naman nasa labas. Papakita ko sa'yo mamaya. Okay po. Tapos ang kwarto ni Mr. and Mrs. Gallardo, ng mga bata, si Rafael tsaka si Ana, nasa itaas. Okay po. Yung unang kwarto sa kanan, yun ang kay Ana. Halos nandito lang sa taas ng kwarto mo. Kaya bawat kaluskos, kalabog, rinig mo agad yan. Si Ana po, ilan taon na po siya? Si Ana, magsi-16 na yan sa isang buwan, pero parang bata pa rin umasal. Minsan, alam mo, ang supla-suplada. Minsan naman, ang sweet-sweet.
Nako, parang dalawang tao. Kakaloka. Paano kasi spoiled masyado? Lahat ng hinihingi, binibigay. Tapos bantay sarado pa yan ni Nanay Lita. Naku, parang baby kung ituring, kulang na lang subuan. Pero sa totoo lang ha, maski kay Mrs. Gagliardo, ganyan din ang turing eh. Rafael, tama ng kalokohan mo, ha? Ayokong lumayas na naman ang katulong nito dahil sa'yo. Bakit? Sabi ko lang naman maganda mata niya. Bakit? Sabi ko maganda mata niya. Ana, Rafael, tama na yan. Kids, aalis na nga ang papa niyo, matagal mawawala. Nakukuha pa rin yung magbiro. Si Mrs. Gallardo po, ano po yung sakit niya? Naku, hindi ko naman maintindihan kung anong diferensya ni Mrs. Gallardo. Lahat na ata ng espesyalista, tinignan na yan eh. Wala namang nakapagsabi kung ano talagang sakit. Nilagyan na yan sa mga herbal clinic, yung mga wellness, tapos yung mga albularyo, mga faith healer. Naku, dinala pa yan sa bundok, ha, ni Nanay Lita. Bundok at ng Banahaw, yan. Bundok ng Banahaw. Kasi daw doon, mayroon daw mahiwagang bukal na pag kinuha mo yung tubig at ininom mo, may mahiwagang Bertrude na nakapagpapagaling. O, di ba? Eh, galong-galo naman kung uminom yan si Mrs. Gallardo. Effect naman. Ayan, pero alam mo, may nagsabi, nakulam daw yan eh. Ayan, kaya yan, praning yan si Mrs. Gallardo. Ayaw lumabas ng bahay, tsaka takot sa mga bagong tao. Rafa, ayokong may maririnig na naman kung anong-anong kabulastugan mula sa'yo, ha? Ikaw pa naman inaasahan ko habang wala ako. Maasahan magloko ka mo. Tapos, nandiyan naman si Rafael. Yan yung anak ni Mr. Gallardo sa unang asawa niya. Naku, kay gwapong bata, pero, pilyo. Hindi mo alam kung talagang palabiro lang o may pagkamanyak, katulad ng pinagchichismisan. Paano ba naman eh? Kung makatingin para kang huhubaran, ay, ako, ayoko ng mga ganyan. Laging nagmamasid-masid, paali-aligid, pangisi-ngisi, parang stalker ba? Naku, at may nakapagsabi ha, sabi ng mga katulong dito na lagi raw yan na nagmamasid-masid, naglalakad-lakad sa buong bahay tuwing hating gabi. Lalo na pag full moon. Naku, nakakatakot, diba? Hindi mo alam kung papatayin ka sa sindak o pagsasamantalahan ka. Naku, kaya yung mga katulong dito hindi nakakatagal na maalis. Pati ako tuloy kinakilabutan ako. Ay! Pinagsasabi ko, Maita, mababait sila. Huwag ka matatakot. May pagka-weird lang. Atenelia, hindi po ako madaling matakot. Kung ano man ang kailangan kong harapin, mas makapangyarihan ang Diyos ko. Ay, salamat naman sa Diyos. Sige, halika. Good evening po. Good night, Maita. Huwag mo kalimutan ikandado ang pinto mo.
Ano ka? Hindi kasi si Maita eh. Gugulati ko dapat ako yung ginulat. Buisit! Akala ko sino ang pinatay. Rafa, Ana, ano ba? Kaya aga-aga ang ingay-ingay ninyo. Itigil nyo yan. Masakit ang ulo ng nanay nyo. Ma'am, Kaya ko na to. Mauna ka na sa kwarto ni Ana. Tulungan mo siyang magbihis. Susunod ako. opo. Lita, si Ana baka... Rosario, walang mangyayari kay Ana. Akong bahala. Huwag mo siyang pababayaan. Natatakot ako baka kung anong... Sinabi nang huwag kang mabahala. Akong bahala. Alam mo, Maita, gusto kita. Marunong ko kasi mag-ayos ng buhok. Eh, si Nanay Lita, wala namang alam sa uso yon. Tama si Rafa. May itsura ka nga. Nanay Lita, tinan mo yung buhok ko, oh. Tawag ka ng mama mo. Dito ka lang at ipapakita ko sa'yo ang dapat mong gawin. Good mood ba siya? Tulad ng dati. In other words, miserable at praning. Ay nako, katakot-takot na si Armo na naman yan, I'm sure. Araw-araw, gigisingin ko si Ana ng alas 7 in punto. Ako ang mag-aasikaso sa kanya hanggang pagbaba niya para mag-almusal. Saka ka lang papasok dito. Aayusin ang kama, maglilinis. Maging masinop at ingatan ang pagdusting. Marami siyang kagamitang mamahalin. Pag nakalak, huwag mong papakilaman. Sasamahan mo rin si Ana sa pamamasyal at kung anumang lakad sa labas ng bahay. Si Nilo ang magdadrive para sa inyo. Walang chismis, kahit sa pamilya mo. Naintindihan mo? Opo. Herbal tea ni Ana. Isang tasa araw-araw bago matulog para mag-relax. Pero ako lamang ang nakakaalam ng timplang gusto niya, kaya ako lang ang nagdadala nito sa kanya. Entiendes? Opo. Gawin mo ang lahat ng yan at magkakasundo tayo. Mahal ko ang pamilyang ito at gagawin ko ang lahat para protektahan sila. Lahat. Kaawaan ng Diyos ang sino mang may masamang hangarin sa kanila. Ano? Sa inyo po ba magpapaalam tungkol po sa day off o kay Mrs. Gallardo po? Kabago-bago pa lang, day off na kaagad ang iniisip. Bakit? May barkada ka o kaya boyfriend at maglalakwatsa ka? Hindi po. Nakagawian ko lang po magsimba tuwing linggo. So nagsisimba ka bawat linggo? Ano ka? Kumakandidato ng pagkasanto? Opo. Hindi po. So day off ka bawat linggo ganon? Opo, pero half day lang naman po. Meron pong service ng 8 to 10, tsaka po 10:30 to 12. Kung ano pong mas nakabubuti. Natanong na rin po yun ni Ate Nelia kay Mr. Gallardo at pumayag po siya. Gusto ko lang pong siguraduhin na nakarating po sa inyo. Eh kung pumayag na si Mr. Gallardo, di wala nang dapat pag-usapan. Huwag mo nang abalahin si Mrs. Gallardo. Ako nang magpapaalala sa kanya. 10:30 ka na lang pumunta para makapaglinis ka muna bago magsimba. Salamat po, Nanay Lita. Hindi kita kaano-ano, kaya't huwag mo akong tatawaging nanay. Opo. Sapagkat ang kalaban natin hindi mga tao. Sinong kalaban natin? Ang kalaban natin mga pinuno, mga may makapangyarihan, mga tagapamahala ng kadilimang namamayan sa sanlibutan ito. Maliwanag na sinasabi sa Biblia, magpakatibay kayo sa inyong pakikipag-isa sa Panginoon sa tulong ng dakilang kapangyarihan niya. Isuot nyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo.
Ang lahat ng ito, gawin ninyo, sabay ng inyong pagdasal at pagsamo. At balang araw, pagkaharap na ninyo ang masasamang espiritong yan, mananatili kayong nakatayo. Hindi kayo matutumba. Amen. Amen. Magsitayo tayo magdasal. Thank you sa mangga. Thank you. Matamis, thank you. Next week. Pastor Buddy, Yes? ako po si Maita. Maita Santos po. Anak po ako ni Pastor June. June Santos. Ay, opo. Naku, ingiting yan. Pastor June na Pastor June. Sumulat sa akin ng nanay mo, nabiling ka sa akin. Doon ka na pala nagtatrabaho ngayon sa mga galyardo? Opo. Kilala ang pamilyang yan dito eh. Saka mukhang okay naman sila. Mabait naman po sila. Alam mo, itong cellphone number ko, kunin mo ha. Opo. Tumawag ka sa akin kung kailangan mo ako anytime. Salamat po. Alam niyo po, tama po si nanay eh. Parang dati na tatay po kayo. Pati po yung nagsisermon po kayo kanina, yung may armor of God. Parang siyang siya po. Ako, laking papuri yan ha. Alam mo, ang tatay mo, talagang respetadong tao. Saka mahal siya ng lahat. He's really a true, faithful man of God. Salamat po. Maita, mag-ingat ka ha. Pagdarasal kita araw-araw. Salamat po, Pastor Buddy. Sa linggo po ulit. Okay. Linggo po. Sige. Ay, Maita! Hindi ka na tamang-tamang dating mo. Kain na. Tara, Maita. Masarap yung ulam. Basta linggo, talagang special yung niluluto ni Nanay Lita. Kaya bilisan mo dahil baka maubusan ka ng Nilo. Salamat po. Nila yung patis. Ay, dali. Kamusta naman? Yung simbahan dito? Mabuti naman po. Matagal na ako hindi nakakapagsimba. Parang Pasko pa ata yung huli kong simba. O nga, no? Mga 2 buwan na rin tayo hindi nagsisimba, no? Kaya Nilo, mag-Holy Week na. Kailangan tayo magsimba. Alam mo na, marami tayong dapat pagbayaran. Parang utang lang sa tindahan, ah. Pati ba pagsisimba nililista? Kung nililista nga walang utang tong batang to. Pastor ang tatay Maraming kakampi sa kabilang buhay. Mabuti yan. Para may proteksyon para sa bahay na to. Aray! Ano ba? Binibigyan na yung ideya yung bata. Ano naman Buti na yun para handa. Handa sa ano? buti nang alam mo. Chismis lang naman to. Sabi nila marami raw kababalaghang nangyayari sa bahay na to. Lalo na kapag kabilugan ng buwan. Kabilugan ng buwan ngayong gabi. Ano po mga nangyayari? Umaatumal ang aso. Pag umaatumal daw ang aso, tanda raw yun ng maraming masamang espiritu. Tapos may maririnig kang nagdadasal ng kakaibang lengguwahe. Tapos may tumitili na parang pinapatay o kaya humahagulgul. Tapos yung mga mabibigat na yabag tuwing hating gabi. Mga multo. Kaya maligno. Nilo. Hindi naman namin ito nararanasan. Kaya lang yung mga nagsistayin dito hindi nakakatagal Pero, alam mo, kung akong tatanungin, ang maligno yan sila kanina. Iyan ka na naman. Malamang ikaw nag-uumpisa ng mga chismis tungkol kay Rafael. Hindi Suspecha ko yung Rafael na yan kung ano-anong tinatawag ng espiritu. Nakita mo na ba ang kwarto? Ang dilim-dilim, lahat itim! Yung dingding, yung mga gamit, yung parang napapanood mo sa horror movies. Nung isang gabi po, may mga narinig po akong yabag sa labas ng pinto ko. Tapos, pagkabukas ko po ng pinto at pagkasilip ko, wala naman pong tao. Ayan na. Nag-uumpisa na. Nag-umpisang alin? Ay! Wala po!
Sabi ko po yung mag-umpisa na tayo magligpit. Ligpit na, tama na. To. Kain ho. Oh, Nilo, mauubos na ang tubig ng senyora mo. Bukas na bukas, pumunta ka sa Banahaw at bumili ng 10 bote. Sige po. Tuloy. Manalita. Hi. Ikaw pala. Oh, anong gusto mo? Storbo. Sorry, may narinig kasi akong parang umuungol, parang dasal. Baka kako nananaginip po kayo. Nagdarasal. Kung meron mang magdarasal dito, hindi ako yon, si Rafael. At meron bang nananaginip na nakadilat ang mga mata? Hi, sa wakas. Salamat, Nanalita. O ano, matulog ka na. Maaga ka pa bukas. Uy, samahan mo naman ako paglabas minsan. Napansin ko kasi parang wala akong masyadong damit. Eh, ayoko naman kung gusto-gusto yung kasama ko. Wait. Tayo dito. Yun. Ito, oh. Bagay sa'yo yung kulay. Pumayat na kasi ako kaya hindi nakasya sa akin yan. Oh. Ganda. Bagay sa'yo. Uy, Marta! Sama ka sa amin mag-umorning kami ni Rafa. Ay, naku, marami pa kasi akong hakabulin na trabaho. Bukas na. Di ba day off mo? Ano ka ba? Kung inaalala mo si Nanalita, ako na bahala sa'yo. Dali! Huwag na, dali! Para dito sa malaking kasalanan, daranas ka ng kakaibang karamdaman hanggat bumalik sa pinagtakasan at ang pagkukulang ay mapagbayaran. Kung di matupad sa panahong taning, isang sugong aba ang siyang darating. Kauna-unahang binhi aming kukunin upang ipagpatuloy ang iyong tungkulin. Ito ang sumpa na iyong dadalhin. Wala kang takas sa anuman ang gawin. Babalik at babalik rin kayo sa amin! Mag-16! Malapit na siya! Ayoko na po eh! Ikaw ang sugo! Layan mo siya! Ana, umalis ka dyan! Ana, umalis ka dyan! Ano nangyayari dito? Ano daw? Ano nangyayari mo kay Mami? Ikaw!
At lumabas ang mga Dali demonyo nga! sa lalaki. Talagang napaka-powerful ng ating Panginoon! Talagang magaling! Sabi nga sa Lucas, binigyan ko kayo ng kapangyarihan upang tumapak sa mga ahas sa talakdan at yumurak sa kapangyarihan ng kaaway. Walang makakapinsala sa inyo. Manali kayo sa Diyos, yan ang sabi ni Jesus. Tandaan nyo, kung may pananalig kayo na kasing laki ng isang binhi, masasabi mo dyan sa bundok na yan, tumalong ka sa dagat at yan ay tatalon. Walang magiging imposible para sa'yo. Tumpak! Tumpak! Ang aking dalangi, dininig ng Diyos. Nawala sa akin ang lahat kong takot. Panginoon ko, ang daming kababalaghang nangyayari dito. Hindi ko maintindihan. Natatakot po ako. Ngunit alam ko ang takot ay sandata lamang na ginagamit ng kalaban para mawala ang tiwala ko sa inyo. Buong buo ang paniniwala ko sa inyo, Panginoon. Salamat. Salamat dahil ako ay nasa iyong mga kamay. At dahil sa iyong mga kamay, payapa akong matutulog ngayong gabi. Sino ka ba talaga? At anong pakay mo dito? Wala ka pang isang buwan. Kadarating mo lang mula sa kung saan laking gulo na ang nilikha mo. Sinabi ko na sa'yo noon at uulitin ko ngayon. Kung naririto ka para saktan ang pamilyang ito, ako ang makakapanggawi. At gagawin ko ang lahat. Lahat. Para protektahan sila. Pero, papayaan mo kami. Binabalaan kita. Nanay Rita. Nay, tawag ka po ni Mama. Alam mo, bilib rin ako sa'yo eh. Tapang mo. Kung ako ikaw, kahapon pa akong nag-impake at lumayas. Tama si Papa. Mahiyain at mahinhin. Pero alam mo, tingin ko may tinatago ka eh. At alam ko kung ano yun. Ikaw ang sugo. Ikaw ang sugo! Hindi ako natutuwa, ha? Hindi ka nakakatawa. At hindi ako sugo kung ano man yun. Uy, sorry. Uy, sorry. Biro lang. Masamang biro. Seryosong usapan to, Rafa. Hindi ako singtapang na inaakala mo. Buntik na nga akong umalis kagabi at lumayas Pero hindi ka lumayas. Kahit paano ka pa tratuhin ni Ana, lukoyin ko, o pagbintangan ng baliw na nanay. Nandito ka pa rin. Mas galit kaysa takot. Kung hindi tapang yun, ewan ko na. Marami na akong naranasang kababalaghan, pero ngayon na ako nakasagupan ng pamilyang ganito ka... Ganito ka weird? Ganito ka weird. At oo, napag-isipan ko ang umalis. Pero, hindi ako aalis ng basta-basta sa isang panaginip lamang. Kung gayon at nabayad ka ng Diyos. Nanay Lita, anong ginagawa mo dyan? Elita, Ano ka ba, Nilong? Kainis. sensya na po, senyorita. Okay na ho yung mga bote ng tubig.
Ganun naman pala eh. Ba't nanggugulo ka pa rito? Pagkain ko galing sa Wilson. O siya, sige. Oh, balik sa trabaho. Sige ho. Matapang ka nga. Napursigido. Alam ko kung anong pinag-uusapan ninyo. Ikaw! Ikaw ang sugo! Uy, Ana. Ginawa ko na yun kanina at di siya natuwa. Kung tutusin, hindi naman talaga nakakatawa eh. Hindi basta-basta yung nangyari kay Mama kagabi. Mas grabe kaysa dati. Talagang takot na takot siya. Baka kailangan na natin tawagan ng papa niyo. Baka may magawa siya eh. Ano ka ba? Huwag na natin tawagan si Papa, no? Bibigyan lang yan ng volume si Mami. Tapos na. Kaya naman natin gawin yun. Pero kailangan niyang malaman kung ano nangyari. Na ano? Na nagkaroon ng masamang panaginip si Mama? Magagalit lang yun, inistorbo natin siya. Ay, nako, Rafael. Ikaw na ang padre de pamilya ngayon. Chance mo na ipakita kay Papa na kaya mong gawin to. Hindi yung problema eh. Parang di ko kaya. Ay, nako, Rafael Morado Gallardo. Balak na sa buhay mo. Mahita, alam ko na. Maghanap tayo ng libangan. I-decorate natin yung kwarto mo. Pero yung simple lang. Halika. Nilo! Ma'am! Tulungan mo kami, dali. Saan ho? Uy, ito, Mahita, oh. Babagay ito sa kortina mo. Tanggalin na natin yan kasi tinamot mo, no? Senyorita. Ay, kasi Ito okay. ho Ay, yung oh, table. sige. Akin na. Usog mo dito. Ay, sorry po. Dandahan. Tapos, yung kama, usog natin dito. Dito? Oo. Pero Mahita, usog mo muna yung upuan doon. so yung- Dandahan. Okay. Ayan. Tama po ba? Oo. Usog mo pa dito. Ano yan? Marka ng demonyo. Isang pentagram. Mahita, bakit ka may ganyan sa ilalim na kama mo? Maita, may nagpatong ng gaway sa'yo. Kalokohan. Ba't naman may magpapatong ng gaway sa akin? Baka may nagbibiro na naman. Napakasamang biro kung biro lang. Hindi ako naniniwala sa mga gaway-gaway. Ito, madali yung tanggalin eh. Maita, kinuwento sa akin ni Nili yung nangyayari. Ano ba? May marka daw ng demonyo. Diyos ko, ano ba talaga nangyayari rito? Ate Nelia, hindi po ako naniniwala sa mga ganyan-ganyan. Po yung marka ng demonyo. Ano yun? Sino yan? Rafael, ikaw ba yan? Rafael! Hoy! Ano? Ah! Ate Nelia! Ate Nelia! Wow! Bakit ikaw ang nagsisilbi? Nasaan si Nelia? Lumayas. May multo daw sa sampayan. Sobra na daw. Hindi na daw siya makatiis. Alam kong may topak yung babaeng yan, pero hindi. Iba na ito. Si Maita. Inutusan kong bumili ng groceries. Siyempre, si Nilo sumamang umalis sa asawa. Ay, tumawag na pala si Papa. Bakit hindi mo ako tinawag? Hindi ba niya ako hinahanap? Hinanap. Tulog ka kasi. Sabi niya sa akin, huwag ka na daw gigisingin. Anyway, mag-extend daw siya sa London. Ilang linggo pa daw siya doon. At means wala siya dito sa birthday ko. Sweet 16 ko pa naman, Mommy. Pinag-guilty ko nga siya. At bibilan daw niya ako ng bagong iPad. So wala siya sa Holy Week? Well, what else is new? Maliban kay Maita, ang bagong Salta. Sana nga siya na lang ang umalis hindi na si Nelia. Bakit? Ano ba nagawa ni Maita at parang galit kayo sa kanya? Mama, lalo natin siya kailangan ngayon. Rafa, wala na si Nelia, wala na si Nilo, wala pa rin ang papa nyo. Tayo na lang dito. Natatakot ako. Ma, nandito naman ako eh. Wala kang dapat ikatakot. Ikaw? Bakit mo ginagawa to? Maita, mali akala mo. Hindi kita kinukulang mo sinusumpa. Hindi to marka ng demonyo. Panlaban to sa kasamaan.
ito ang simbolo ng limang sugat ni Jesucristo. Yung marka ng demonyo, baliktad. Parang ulo ng kambing. Tingnan mo. Pero hindi ko kailangan ng proteksyon na ganyan. Hindi ko kailangan to. Nasa akin na ang lahat ng proteksyon na kailangan ko. Hindi lang ikaw ang may kailangan ng proteksyon. Pati si Mama, si Ana. Naglagay na rin ako ng pentagram sa ilalim ng kama nila. May masamang nangyayari sa bahay na to. Ilang buwan na. Hindi ko lang alam kung ano. Gusto ko lang naman kayong tulungan eh. Pero tulad ni Ate Nelia, lalo ko lang sila tinakot. Kaya tuloy, ngayon tingin nila masama ang hangarin ko. O kaya loko-loko na talaga ako. Pero gusto ko lang naman makatulong. Kaya gabi-gabi, nagbabantay ako. Ang mga yabag sa labas ng pinto ko, ikaw yon? Oo. Sorry. Ay, hindi naman kita sinasadyang takutin. At ang mga dasal? Anong dasal? Wala akong ginagawang dasal. Kahapon. Kahapon sa may sampahin, ikaw yun, no? Oo. Sorry. Rafa, alam mo bang muntik nang mamatay si Ate Nelia sa takot? Kaya siya lumayas. Sorry, hindi ko naman sinasadya eh, kasi gusto ko lang naman marinig yung pinag-uusapan niyo. Napadaan lang ako, eh biglang tinawag mo yung pangalan ko. Eh, ayoko nang mabisto. Kaya, tumakbo na lang ako. Hindi ka dapat sa akin mag-sorry. Dapat sa kanila ka mag-sorry. Tingnan mo, kawawa naman, nawalan sila ng trabaho. Oo, sige. Tatawagan ko sila. Ipapaliwanag ko lahat para bumalik sila. Okay. Sana pumayag. So, yun lang yung ginawa mo? Oo, wala na. Yung pentagram lang. Ano yan? Ito. Kaya inaral ko tong libro na to. Baka sakaling mahanap ko yung mga sagot na hinahanap ko. Rafa, kahit gaano man kadaming kababalaghang nangyayari dito, hindi ka matutulungan yan. Sabi ni Ate Nelia, marami ka pa daw gamit at librong ganyan sa kwarto mo. Oo, marami pa. Rafael, ano to? Ang ito lang naisip kong solusyon sa problema. Naniniwala ako talagang may nang-iengkanto kay Mama. O kaya nasa ilalim siya ng isang sumpa. Sunod-sunod ang sakit. Wala namang scientific o medical na dahilan. Pero alam niya kung anong nangyayari. Ayaw lang niya sabihin sa akin kung bakit. Sinubukan ko na siyang tanungin. Pero lalo lang siya umiiwas. Natatakot. At si Ana rin. Alam ko magkaugnay ang nangyayari sa kanila. Kaya gano'n na lang ang pag-aalala ni Mama sa kanya. Ayaw ipabaya kahit kanino. Kahit sa'yo. At lalong lumalala. Mga panaginip. Ang pagkasumbungin ni Ana. Pero may kutob ako. May masamang mangyayari. At nalalapit na yon. Kaya pinag-aaralan ko itong mga librong to. Para alam ko kung anong gagawin. Rafael! Alam mo bang mali itong ginagawa mo? Hindi ito maka-Diyos. Ayon sa Biblia, huwag mong gagawin ang lahat ng mga ginagawa ng mga manghuhula, salamangkero, espiritista, manggagaway, at yung mga sumasangguni sa patay. Kinasusuko naman ito ng Diyos. Rafa, ang lahat ng mga to ay mumunting pintuan para makapasok ang kasamaan at kabuktutan sa buhay mo at sa bahay na to. At sa lalo mong pag-aaral ng mga to, lalo ka lang madadala sa kadiliman. Pero hindi ko alam kung anong gagawin ko. Ako alam ko. Turuan mo ako. Bukas na bukas din. Sunugin natin lahat to. So bakit mo ako pinagtatawanan? Sorry, nakatawa ka kasi. Yung feel mo pa yung kanta wala nang magtugtog. Meron kang kumukulit ka pero Walang tugtog, walang tugtog. Ano tawag mo dyan? Oh, suksok mo sa baga mo. Ana. Hoy, Ana!
Ano ka ba? Kang apikon? Talaga naman nakakatawa ka eh. So bakit mo ako pinagtatawanan din? Kumakampi ka sa kanya kaysa sa akin. Sarili mong dugo. Wow! Kabilugan ng buwan sa makalawa kaya ka tinutopak mo. Walang kinalaman ng kabilugan ng buwan dito. Pagod na kasi akong tinatrato parang bata. Magsi-16 na ako. Pati siya, parang batang trato sa akin. Wala namang karapatan yun. Eh kasi naman minsan asal bata ka talaga eh. Anong problema mo? Kahapon, best friend mo si Maita, ngayon ayaw mo na sa kanya. Ano ka ba? Akala mo lang kasi na mabait siya, pero hindi. May pinaplano pala siyang masama. Si Nanay Lita. Sinususpetsahan siya. Si Mama takot at takot. Eh, paano ko totoo yung mga yon? Ano naman? Hindi mo lang alam, Rafa. Siya ang naglagay ng pentagram. Pero Ana, ako naglagay... Rafa, nakikita na ni Mama. Nakikita ko. Si Nanay Lita nakikita na rin. Alam mo, ikaw na lang nabubulagan eh. Baka nga ginayuma ka na niya eh. O kaya na inkanto. Nagsisimula na naman. Isautuko Schwartem. Isautuko Schwartem. Ana? Sko! Ano to? Isautuko Schwartem. Isautuko Schwartem. Ano to, Ana? Isautuko Schwartem. Isautuko Schwartem. Isautuko Schwartem. Isautuko Schwartem. Isautuko Schwartem. Isautuko Schwartem. Panginoon! Isautuko Schwartem. Masamang espiritu! Matakot ka! Ikaw ang matakot, mortal. Walang bisa ang kapirasong kahoy na yan. Ikaw ang aking kaagapay. Sa ngalan ni Jesus, masamang espiritu! Sa ngalan ng otoridad ni Jesus, umalis ka sa katawan ng babae ito na hindi lumayas ka! Sa pangalan ni Jesus! Lumayas ka! Lumayas ka! Ana! Diyos ko! Ana! Salamat po sa proteksyon. Ano ko bibigyan mo ako? Ana! Ana! Ana. Salamat po sa proteksyon. Ana. Ma'am. Ana! Mama, bakit? Ano po yun, ma'am? Ana. Salamat po, Pastor Buddy, at nakapunta po kayo. Nanghihilabot pa po ako sa pangyayari. Talaga nakapangilabot, anak, pero tama yung ginawa mo eh. Salamat sa Diyos. Hindi ko po alam kung ano po yung gagawin ko kung hindi po dahil sa Kanya. Talagang makapangyarihan ng Panginoon, anak. Pero hindi pa tapos ang laban. Para sa kaluluwa ni Ana at sa mga galyardo. Alam ko nga po yun, Pastor. Kaya nga po, kailangan ko po yung tulong nyo. Ano pa po yung pwede kong gawin? Maita, kailangan ma-share mo kay Ana ang magandang balita at pagmamahal ng Diyos. Kailangan malaman niya na hindi pa siya tunay na malaya kung wala ang Panginoon sa buhay niya. Pero di ba, ang bata ko pa po, hindi po ba kailangan hasain ko muna yung kaalaman ko sa Diyos bago po ako magbahagi kay Ana o kaya sa mga galyardo? Maita, hindi ka mahahasa kung hindi mo sisimulan mag-minister. Tama na ang doubt. Panahon na para isuot ang full armor of God. At dagdagan mo pa ng panalangin. At ang ating secret weapon, ang banal na Espiritu ng Panginoong Jesus na nasa atin na. Kung kailangan mo ng backup yan, may cellphone. Tawagan mo lang ako sa Iloilo. Paalis po kayo? Oo anak, buti nga naabutan mo ako eh. Paalis na ako, first flight out this morning. Good night, anak. Pagdadasal kita. God be with you. Teka, ano ba sinasabi ko? God is with you!
Kanina pa kita hinahanap. Tinawagan ko lang si Pastor, humingi ako ng payo. Kamusta si Mrs. Gallardo? Ayun, tulog na. Binigyan ko ng Valium. Ayaw sana, pero pumayag na rin sa kalahating tableta. Eh si Ana? Tulog na tulog. Ang kulit kasi, kaya binigyan ko siya ng pampatulog. Binabantayan siya ni Nanay Lita. Paano mo ginawa yun? Yung kanina, walang katakot-takot. Hindi akong gumawa. Si Jesus ang gumawa. Siya na nga ang gumawa ng lahat eh. Pero kung gusto mong malaman, dito tayo magsimula. May magandang plano ang Panginoon sa buhay natin. Sa buhay ko. At sa buhay mo rin. Sabi sa Jeremiah, "Ako lang ang nakakaalam ng mga panukalang inihanda ko para sa kabutihan ninyo. At para dulutan kayo ng pag-asa sa hinaharap. Kayo itatawag, lalapit at dadalangin sa akin at diringgin ko kayo." Meron din ito sa Roma. Ngunit ipinakita ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin noong tayo ay makasalanan pa. Namatay si Kristo para sa atin. Yamang pinawalang sala na tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, lalo na tiyak na maliligtas tayo sa puot ng Diyos sa pamamagitan niya. Sabi rin sa Juan, kapag kayo'y pinalaya ng anak, kayo'y tunay na magiging malaya. Paano ko makukuha yung kalayaan na yun? Paano ko aangkin yung pangakong sinasabi niya? Kailangan mong isuko ang buong puso mo, ang buong buhay mo kay Jesus. Kailangan mong humingi ng kapatawaran sa lahat ng mga naging kasalanan mo. At hayaan mong siya ang maghari sa buhay mo. Parang ang hirap naman nun. Hindi mahirap, Rafael. Kasing simple lang siya ng isang dalangin. Kung gayon, magdasal tayo. Panginoong Jesus, Panginoong Jesus, ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat. ikaw na pinakamakapangyarihan sa lahat. Mama? Nay! Ano nangyari? Si Ana. Rafa, si Ana. Si Ana mo nang papaya. Ano nangyari? Ano nangyari? Matulog na po siya. Pero sige, kung mapapanatag ang loob niyo. Nanilita, pakibantayan si Ana. Kami na bahala dito. Kailangan tulungan mo si Ana. Ano? Nanganganib? Mula kay Nanay Lita. Hindi ko maintindihan. Bakit? Sa ako sa mga hermanas. Ako ang pagmana ng kanilang kapangyarihan. Pero nung nalaman ko ang kanilang kasamaan, tinalagdan ko sila. Lumayo ako, lumayas ako, kaya sinumpa nila ako. Kung hindi ako babalik, magkakasakit ako ng magkakasakit. At pagdating ng panahon, magpapadala sila ng sugo at kukunin ang anak ko bilang kapalit ko. Akala ko si Maita ang sugo. Si Lita pala. Si Lita ang sugo. Ang kita ko, ang agimat ng hermanas. Suot-suot niya. Nanitiwala ako sa kanya. Magmamasid lang pala siya. Hihintay siya ng tamang panahon. Kaya may... Tulungan mo kami, Maita, please. Nakita ko ang ginawa mo. Alam mo ang kapangyarihan mo. Alam na alam. Hindi po ako ang may kagagawan. Pero may kilala po akong makakatulong. Kung gano'n, dalhin mo siya dito ngayon. Ngayon din mo siya dalhin ngayon na. Si Ana. Mahal na si Lita. Mahal naman. Baka subukan na naman ni Lita. Ngayon pa, nakasukdulan naman sumpa. Habang may panahon pa, gawin na natin ngayong gabi. Tatawagan ko lang si Pastor Buddy. Baka di pa siya nakaalis. Sige, ako bahala kay Ana.
o patalo man, ako'y nabigo at nawala si Ana sa ating kapangyarihan. Turuan ninyo, ipakita ninyo sa akin kung ano ang dapat kong gawin. Kung paano ko itutuwid ang aking pagkakamali. Maibabalik natin si Ana sa ating lipi. Anong magagawa ko? Anong kailangan kong gawin? Sagutin mo ako, Espiritong makapangyarihan. Tunay kang makapangyarihan. Bago pa man ang lahat, alam mo na ang mangyayari at pinadala mo na ang kasagutan. Putulin mo ang kanilang lahi nang tayo'y makapagsimula muli. Oo, naririnig kita. Oo, diringgin kita. At yan ang gagamitin mong panangga dito. Pinahira na ng dugo ng marami. Kunin mo na ako. Gawin mo na ang pinag-uutos nila sa'yo. Huli na ang lahat, Rosario. Nangyari sa'yo? Ang natitirang kalutasan ay kamatayan. Ang kamatayan ninyong dalawa at ang katapusan ng inyong lahi upang may ibang pumalik! Tawad ninyong lahi! Mamamatay kayong lahat! Wag! Mga pakilamero! Ikaw at iyong mga simbolo. Amin ang mga simbolong yon! At ikaw! Akala mo may magagawa. May magagawa ka. At ang Diyos mo laban sa akin. Wala. Mamamatay ka! Masama espiritu, tinatali ka sa pangalan ni Jesus! Rafael! Rafael, magiging ka! Rafael, wag! Wag! Wala siya sa kanyang sarili! May kapangyarihang bumabalot sa kanya! Tita! Nanay Lita, huwag mo itong gawin. Pamilya mo na kami. Rafa! Hindi! Ang Hermanas ang kanyang pamilya!
At siya ang kanilang sugo! Tita! Kailangan niyang gawin to! Tita! Hindi mo kailangan gawin ang labag sa iyong kalooban! Ang kalooban ko, ang kanyang kagustuhan. Hawak ko siya! Masamang espiritu, tumahimik ka sa pangalan ni Jesus! Pero may kailangan mamatay. Wag! Wag! Lita! 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 Hindi mo kailangang mamatay. Walang kailangang mamatay. Higit na makapangyarihan si Jesus sa kapangyarihan nila. Si Jesus ang magpapalaya sa'yo. Pero kailangan mong maniwala. Kailangan hayaan mo kaming tulungan ka. Para makatulungan ka ni Jesus. Iligtas niya tayo mula sa kampo ng kasamaan. Hindi nila ako patataibig. Mama! Mrs. Gallardo, higit na makapangyarihan si Jesus sa anumang puwersa ng kadiliman. Si Jesus ang makapangyarihan sa lahat. Pumarito siya sa mundong ito para wasakin ang gawa ng dyablo. Kaya na tayong palayain mula sa masamang espiritu. Mula sa sumpang ito at mula sa kahit anumang sumpa, kailangan mo lang maniwala, Lita! Nanay Lita, sa ngalan ni Jesus! Huwag kang magpapaloko sa kanila! Ikaw ang manloloko masamang espiritu! Lita! Ako! Susundin mo! Gusto ko ipagsubahan. Hindi maaari aking tanga! Lita! Lita! Nais ko naglubat. Marita, tulungan mo ako. Masamang espiritu! Sa ngalan ni Heso Kristo! Umalis ka! Iwanan mo ang babaeng ito! At huwag ka nang bumalik! Tita? 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 Nanay! Tita? Nanay! Tita? Nanay! Nan! Tita? Nan! Nay! Nanay! Tita? Nanay! Salamat sa Diyos at nakalaya na rin kami. Ligtas na kami sa sumpa. Hindi ba, Maita? Ang totoo po niyan, hindi pa po. Kailangan nating tanggapin si Yesu Kristo sa buhay natin ng buong buo. Kailangan natin siyang tanggapin ng lubusan. At siya rin ang nagbibigay sa atin ng kapangyarihan laban kay Satanas at sa kanyang mga kampon. Kailangan nating talikdan ang mga gawa ng dyablo. At kay Kristo, makukuha natin ang kapangyarihan para labanan ang kampon ni Satanas. Kung magawa natin yon, tayo ay tunay na lalaya. Isinuko ko na ang buhay ko kay Jesus. At naramdaman ko na ang tunay na kalayaan. Maniwala kayo. Walang sintinding kaluwalhatian ang dulot nito. Gusto rin naming maranasan ng kapayapaan. At kalayaang sinasabi mo. Halika, manalangin tayo. Panginoong Jesus, Panginoong
Jesus, naniniwala ako na ikaw ay anak ng Diyos. Naniniwala ako. At ikaw ang tanging landas tungo sa Kanya. Ikaw ang tanging landas tungo sa Kanya. Tinanggap ko ang kanyang kaligtasan. O Hesus Kristo, Sa ngalan ng Hesus Kristo, Lo sa aking buhay. Tinaligtan ko ang lahat ng Itinatakwil ko ang kapangyarihan ni Satanas. Itinatakwil ko ang kapangyarihan ng Satanas. Salamat, Panginoon, sa kapatawaran mo. At sa kalayaang binigay mo sa amin. Amen. Amen. Sarap. Isang sugo ng Diyos. Nagwakas ang ating hirap. Martha, ikaw ang sugo ng Diyos. Sugo ng tunay na Diyos. Iha, ilang taong ka na? 19 po. Batang-bata. At kababayan mo palang aming si Nelia. Opo, sir. Matagal na rin siyang narinig bilang dito sa amin. Sa rekomendasyon niya, kaya ka namin tumari ng patulong kahit hindi ka man lamang namin nakakausap. Kita. Pero kung akong tatanungin, hindi na tayo. Panay na panay ang ulit sa iyo. At tama rin sa amin. Second year nursing ka na pala sa koleyo kung nagpatuloy ka ng pag-aaral ng mga at dati full scholar pa. I'm impressed. Salamat po, sir.